Pinag-uusapan pa rin po natin ang peace process sa Mindanao at meron ngang naganap noong Sabadong permahan sa Malaysia, Cathy. Kaya lang, before that or right about Halos that time, meron ding nagaganap na bakbakan sa Mindanao. Marami ang nagsasabi bakit ganon. Nagkapirmahan, sinasabi ito na ang umpisa ng kapayapaan. Meron nga ng opensiba on the ground. So, ano po ba talaga yung, meron po bang instructions, Colonel Zagala? Ano yung instructions sa inyo pagdating po ng pagkakaroon ng opensiba sa Mindanao? Okay, itong ating support to law enforcement operations, even before nagkaroon tayo ng engagement with the BAFF, ay nangyayari na to. We have to first delineate, find out sino ba ang threats to the community. And if you recall, last year, no, ang BIFF, sinara nila yung highway. And they burned lots of trucks, tapos hinaras nila lahat ng government outposts natin, both PNP and AFP. Sa result, we consider them as a lawless group. So, there are warrants, there are people who need to be answerable for such actions. And as part of the team of the government, we support the Philippine National Police in their law enforcement operation. So ito ang nag-start nitong actions natin na ganito. Of course, this is in full coordination with the Philippine National Police and also the Moro Islamic Liberation Front. It is important to us that ma-delineate natin sino ang have chosen the path of peace and those who still want to wage war through violence. No? So, this is something that needs to be done. Kasi, Colonel, pakipaliwanag po sa ating mga kababayan. Kasi we are packaging this whole signing of the agreement in Malaysia as a major milestone towards achieving peace in Mindanao. But while our people are signing that, meron ngang nagaganap doon na armed means to settle whatever problem there is. Hindi po ba pwedeng maging usapan na rin ang ating gawin dun sa BIFF at iba pang mga lawless groups para nga maging mitsa itong ating signing nitong framework agreement para sa iba pang usapan dun sa Mindanao? Well, in order for us to achieve total peace in the region, first is should agree that that's the way to go, no? So peace process and all that. But not everyone agreed. So some of them, like the BIFF, still continued. Now, even our own people will ask us kung meron bang magsisplinter na bago. Do we need to have talks with them again? Kung ganito, ganyan, it will not end. No? Majority, there are about 9,000 members of the MILF who all agree that peace is the path that they should take. However, there are a few, for example, the BIFF and other lawless groups, with about 200 to 300 armed who do not. We cannot let these 300 lawless elements dictate to us, the majority of those who want to have peace, how they want things to be done. They threaten not only soldiers and policemen and the MILF, but also the very communities that we want to bring peace to. So, for us, the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, we must remove these lawless groups so that we way for the total peace of the area. And not just the government, the AFP and the PNP recognizes that, but also the MILF. The MILF, you have to understand, will eventually disarm. And we cannot allow that pag mag-disarm ng MILF, may matitira pang lawless. These are the very same people. No? Itong mga tao na to, ang magiging threat din dito sa mga Bangsamoro na pumili ng kapayapaan. So hindi natin pwedeng payagan mangyari yun. Maganda yung nasabi ni Colonel Zagala. May mga nagtatanong, paano kung may mga splinter groups? Right. Kailangan din ba silang kausapin? Kailangan din bang makipagnegosasyon sa kanila? Your reaction, Professor Dean Wadi? Alam nyo, maganda yung punto rin. Ano? I share the concern of Colonel Zagala. At saka yung punto din ni Mark, ano, na para bang, I think, ang gusto niyang emphasize ay in the name of extending goodwill and to project an image
that we are building a new peace environment in Mindanao. Not sort of wait for certain period when, say, the peace dividend has already seeped in, and therefore already projected a good image that indeed peace is around, so that instead of fighting with remaining threat groups in Mindanao, I think some kind of persuasion could be done, particularly by the Moro Islamic Liberation Front. No? Kasi the impression is, kung ngayon pa lang, kumbaga kalahati pa lang ng paa ng MILF ang napasok sa gobyerno, ay wala na siyang magawa para i-restrain ang Armed Forces of the Philippines to commit or to engage other threat group in such a way that it may destroy the peace environment na gusto nating gawin. Baka nga mas mahati pa yung natin na instead suportahan itong inaasam nating kapayapaan, ay magdalawang isip sila. But then, parang issue to ng, parang how comprehensive really the package that we want, to have in Mindanao. Siguro, is some kind of a coordination between and among agencies of the government like the Office of the Peace Process, the Department of National Defense, Philippine National Police, so that we are able to do things in proper context. Therefore, we can sustain the image, the milestone that we would like to put in place in Mindanao. Sa tanong ni Mark kung kailangan ng separate talks, alam ho ninyo, kaya medyo nung umpisa, nung nagkaroon ng peace process itong sa panahon ni Administrasyon President Aquino, maganda ho yung sanang vision noon, convergence. Na sana walang maiwan. Lahat ng major stakeholders and major players mapasama dito sa pag-uusap. Somehow, somewhere, medyo siguro naubusan ng pasensya ang mga peace panels sa MNLF, sa government. Kaya talagang nahirapan silang pagtugmain ang posisyon, lalong-lalo na ang gobyerno at ng Moro National Liberation Front. Kaya nga nagkaroon ng Zamboanga siege. Pero posible kaya din na, Cathy, na may pasensya naman, pero the indication, yung mga pinakita ng wala MNLF talagang willingness. ay talagang walang willingness. So kaya we can't wait forever. At kung willing na nga pumirma itong MI, yung balanse ng decision. Ganito yung sa akin, Unang-una, mayroon na tayong kasaysayan ng pakikipag-usap sa MNLF. 1970s, 1980s, 1990s. Into some extent, early 2000. Mayroon tayong mga kasunduan. Kung sabihin, kung talagang mahanap natin yung sinasabi kong paulit-ulit na creative ways, tingin ko hindi mahirap kausap ang MNLF. No? And possibly even the BIFF, kasi alam nyo, yung BIFF, produkto lang yan nung nagkaroon ng bangling sa MOA AD nang hindi mapirmahan. Yung MOA AD dun sa Kuala Lumpur. Ibig sabihin, parang nagtampo lang ang grupo ni Commander Cato. No? Tingin ko hindi ganun kalaliman. Tingin ko hinuhulma pa nila ngayon yung kanilang ideolohiya. Pero, kumbaga, kailangan nilang panindigan yung kanilang, pag-alis sa MILF. But it doesn't mean na sarado yung pinto sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. So sana, kinonsider ito ng pamahalaan at ang Moro Islamic Liberation Front ay parang tumulong din na kumbaga buksan pa yung pintuan doon sa mga ibang grupo kasi ang beneficiary noon ay siya din. Pero hindi pa naman tapos sarado talaga. Wala pa naman basic law, pwede pa naman pumasok yung ibang
grupo. Kaya sa tingin ko may pagkakataon pa. Don't you agree? Agree ako dyan, Mark. Ano? But then, kung talagang walang puspusang gagawin, ang Moro Islamic Liberation Front, at talagang, in fact, probably a restructuring of the previously belligerent position of the government as shown in the Sabah standoff and in the Zamboanga siege. Ang impression dadating baka sa mga other armed groups sa Mindanao, tatanungin na ang MILF. Ngayon lumalapit kayo sa amin. Gusto niyong mag-usap. Kanino bang interes ang dala niyo? Interes pa ba ng Bangsamoro o interes na ng gobyerno? So talagang mahabang usapan ho ito at talagang dapat may engagement. Ako may pagtingin ako rito kung anong mga requirements, Mark, but then siguro wala tayong oras. Mga isang linggong kwentuhan yun din. Susunod na pagkakataon, pwede nating ilahad Yes. itong mga requirements Yes, na ito. Dean. Thank you. Okay. Sinabi ni Dean na milestone daw ito. Itong pagpirma ng MILF. Milestone po ba din? Well, relatively kung titingnan mo, as far as the MILF is concerned. By the way, this is the first time na mayroong ganitong concession na ibibigay sa Moro Islamic Liberation Front. Unlike sa MNLF, mayroon nung 70s, to some extent 80s, in 90s. Binigyan sila ng ganung kalaking concession. So relatively speaking, malaki itong concession na makukuha ng MILF. Pero ang laki ho ng pagkakaiba. Lalong-lalo na sa new ball game na magkakaroon, sa 2016 and beyond. It will be a totally new political environment with the MILF playing as political party, rather than a revolutionary organization. Unlike nung panahon ng MNLF, wala hong ganito. At yung integration, one way lang, sa ang ginawa noon. Unlike ito, ang daming phases. Yes. At ang may igagawin pa ang MILF na kung saan ay imo-monitor niya yung mga armed groups and private armies. Yun yung nakalagay medyo sa... delikado ito. Baka magkaroon ng internal dissension. Kaya gusto natin dyan sa tanungin si Mindanao. Princess Cathy. Oo. Pinalawak Pinalawak yung teritoryo, pinalawak yung responsibilidad at Pati yung obligasyon, pondo. pinalawak yung pondo. Gaganda na ba ang Bangsamoro region dito, Princess? Well, Kuya Mark, on the other hand, kasi bilang isang teacher din, professor din ng Mindanao, sa amin, sa Lanao del Sur, madami tayo nakikita ng mga ganong factor Noong nakikita natin na posible itong maging isang susi, ng magandang kapayapaan nga, yung inaasam natin na turismo. Baka sakali, na yung ating mga kaibigan na mga non-Muslims, yung tipong iniisip nila na puro kaguluhan sa Mindanao, maisip na rin nilang bumisita sa amin. Dahil ito na nga, maganda na nga yung usapan. Pero on the other hand, malaki pa rin, mabigat pa rin yung usapin ito. Tulad nga na nasabi ni Dean, na marami pa ring factors ang dapat nating i-consider. So, parang ako rin, kasama rin ako dun sa masaya dahil sa nagawa na malaking hakbang ng gobyerno. But on the other hand, kasama rin ako dun sa nangangamba pa rin na isa sa mga kabataan. Yung huling annex, Nangangamba, yung normalization, sinasabi isa ito sa pinakamasalimuot, That's right. pinaka-critical. Attorney JJ, why is this so? Critical to kasi tandaan natin na there was, hindi natin maiwasan, that the agreement was framed primarily with the MILF in mind. Pero hindi natin rin maiwasan na yung cascade kasi of information is quite hard because napag-usapan namin nila Princess kanina at ni Colonel Zagala na there are still other tribes involved na yung cascade ng information hindi naging ganon ka-epektibo o hindi rin nila naramdaman. So, asahan natin that there will be conflicts na paano kami, there will be people below or there will be tribes who will be asking, is this Bangsamoro law just applicable to MI? What about the other tribes? That's right. Asahan natin to. Yung pag-communicate, Cathy, narinig ko sa aking mga kaibigan doon, meron nga daw ibang membro na MLF na akala nila sila lang magiging mayor, magiging konsihal, magiging... Kaya baling muna natin kay Kirby.
Maraming salamat, Atty. Mark at Cathy. Sige, balikan din po natin yung ating mga bisitang estudyante mula po sa PUP. Si Joanne Manansala may katanungan. Magandang gabi po. Tanong ko po kay Attorney JJ at Atienza. Dito po sa Bangsamoro, hindi po ba nabawasan ang kapangyarihan ng pamahalaan sa pamamalakad ng rehiyon na yon? Alam mo, hindi. Kasi unang-una, yung pagbalangkas nitong Bangsamoro Law na ito, it is in accordance with the Constitution natin. Kasi yung Constitution, yung 1987 Constitution natin, ni-recognize nila na for the longest time, conflict-stricken ang ating pinakamalaking isla pa naman. So in order to give due recognition sa kanila, no, na-frame doon yung Article 10 ng Constitution, which states nga na magkakaroon dapat ng devolution and autonomy. Hindi kasi sa lahat ng oras pag sinabi mong nagkaroon o decentralization ng government, hindi na i-recognize yung national government. Devolution and autonomy actually states na if you can govern locally your people in an effective manner, then the national government would have been more effective in governing the whole country. So, hindi ibig sabihin no, na mag-isa lang sila magdedesisyon. Ang sinasabi nun is, bibigyan mo lang sila ng mas epektibong means para paandarin yung kanilang lokalidad, meaning the Bangsamoro region. Bibigyan mo lang sila ng enough power in order to stand on their own, be self-sufficient, in order to help the national government na isulong rin yung national goals. So, tulong-tulong yan. Hindi ibig sabihin mag-isa lang sila. Alright, maraming salamat po sa inyo, Attorney JJ. Sunod naman, may katanungan pa rin si Josh Fajardo. Josh. Good evening po. To Colonel Sagada, kung kasama po yung pagsuko ng other armed groups, what happens to them after, yun nga, nasuko na, what happens to them after? Ano po plano ng gobyerno sa kanila? Well, to begin with, no, ang ina-address po natin is yun na nga yung armed group, no? Pag sinumuko na sila, wala na silang barel. And that means they already submit themselves to the authorities. Then they can go back to their normal lives. No? Ang malaking problema natin sa region ay yung may barel na hindi dapat may barel. So, At napakarami nun, Colonel. So yung sinasabi mo na kung may sumuko, dala niya yung barel, what happens to sa kanya, I think the bigger picture is what will happen to the rest of us. Mas maganda yon, no? Kasi the more firearms we remove from the region and the influence of the firearms, hindi na makakadictate sa actions sa mga tao doon, the better, not just for the Bangsamoro people, but for everyone. Kasi ang root cause din natin, one of the causes of our problem are weapons. So, hopefully, pag sila mag-surrender at dala nila yung baril nila, they can have their normal lives back. Except for those who have pending cases. Gusto ko lang dagdagan yung sagutan ni Colonel Zagala. Yung magkakaroon kasi ng isang komite, isusuko. Sila yung, pero bago isuko yung mga armas, aalamin muna nila kung ilan nga ba yung mga miyembro ng MI, ilan nga ba yung mga armas, and then yung komite na yon bubuin ng isang consultant mula sa isang international organization and isang local. That's right. Tapos doon isusuko yung mga armas. Sa aking basa nung annex, Colonel Zagala, yung policing function ay magiging shared power ng Bangsamoro entity at saka ng national government. Yung ano po ang intindi natin doon at ano po yung nakikita, dahil ako lumaki po, 18 years of my life I spent in Lanao del Sur, so I know them very, very well. Ang hilig po talaga nila sa baril and they love their guns. So paano magiging implementasyon ng ating mga batas sa mga lugar na yon? Well, una muna, no, kasi ang alam ko sa katanungan, those outside the MILF, yung bang ibig ko sabihin? Outside the MILF na gusto nang ibalik yung baril. Outside at saka sa loob din po. Yung sa MILF, yun ay nag-agree na sila ng normalization. So yung nasabi nga ni Cathy na suko yung baril. So pag mawala itong mga armas na to at ang nag-govern na gobyerno, yung Bangsamoro, ang pulis doon ay normal na pulis na, hindi na military. Naniniwala tayo na things will become normal. Wala na yung baril. Kasi malaking factor talaga yung weapons eh. That's right. Dapat ang firearms, weapons, ganyan, nasa kamay ng law enforcement. Ngayon,
pag dumating na yung panahon na yun na ang baril ay nandun lang sa tamang dapat na mga otoridad, kami sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay dating ang panahon na hindi na kami kailangan dyan. Sana. At pag dumating yung panahon na yon, we will redeploy. That's right. Sana po wala nang kaguluhan dyan, Cathy. Oo, at sana nga daw mag-gap na tayo, sabi ng ating director. Kilalanin natin more itong Bangsamoro entity. Sino maging police dito? Sino magiging mayor? Sino magiging governor? Sino magiging assemblyman? At anong structure sa pagbabalik ng inyong PTV Special Forum?